Hello my dear friends, subscribers and supporters, mga igsuon, mga parientes, mga silingan, amigos o amigas. In this video po ay magluluto po ako ng ginataang langka. Dito po sa amin, sa bayan ng Tralala, wala pong puno ng langka. Pero meron pong langka na nasa lata. Yan po yung aking lulutuin. This langka is galing from Thailand. Gawang Thailand po yan. At ang aking gata also came from Thailand. All the way from Thailand. At ang ating pong mga sahog, yan po. At sasamahan po siya natin ng danggit. Yan. Danggit is very delicious. Galing po ito sa aking kaibigan, kay Boyet. Shout out Christopher Araza for giving me this danggit. Yan po. All the way from Cebu. At ito ba po, nabili ko of course sa palengke dahil ito ay fresh. Yan po. Ang ating hipon na medium size. Yan po yung ating sangkap. Tara, tayo magluto ng ginataang langka. So ayan po, handa na po lahat ng ating sangkap, ating mga panggisa, luya, bawang, sibuyas at sili. Ang ating langka ay na-slice na rin. At nakabukas na rin po ang ating gata para ibuhos ang sarap kasama ng ginisa mix at ng Knorr Shrimp Broth Cube. At hindi nawawala ang ating pamintang buo. So tara, naghihintay na ang kawali para lutuin na ang ating langka na ginataan. So ayan po, sisindihan na po natin yung ating kalan para simulan na po ang pagluluto. So ayan, dahil mainit na po yung ating kawali, lalagyan na po natin ng mantika. Dinamay ko ng bahagya yung mantika dahil ang gagawin ko ay ipiprito ko po muna ang ating danggit. So
So ayan, dahil mainit na yung mantika, ilalagay na po natin isa-isa ang ating danggit para maprito. Ayan, babalik na rin po natin para maluto ang kabilang side ng ating danggit. Boneless po itong danggit natin mga kabayan, mga kalagalag. Kaya masarap po ito isahog sa mga ginataan, mga gulay dahil boneless po siya. Diretso papak na. Ang bango ng ating pritong danggit. So ayan, naprito na po lahat ng ating danggit. Susunod naman po natin ay ang ating igigisang mga sangkap na gulay. So yan, dito na po natin igigisa sa ating pinagprituhan ng ating luya. Siyempre, sasamahan natin ng paminta para mabango ang ating gisa. Susunod naman po natin ating bawang. Ang ating bawang ay sinunod na. At ang ating sibuyas. Ayan. Para masaya sila. Sama-sama sa loob ng kawali. Ayan, dahil ito na ang ating sibuyas, susunod naman po natin ang ating shrimp. Ating shrimp na po. Lalagyan po natin ang paminta. Ating ginger powder na hindi nawawala sa aking mga niluluto, ang ginger powder at ang turmeric powder. At this point mga kaibigan, kaya luto na po yung ating bagyang luto na yung ating shrimp, half cooked na po siya. Aalisin ko po muna, isasama ko dito sa danggit. Yan. Dahil igigisa ko rito ang ating langka. Ayan. Kasi madudurog po yung ating shrimp. Ma-overcook kapag sinabay sa pagluluto ng langka. Babalik ko na lang po siya mamaya pag paluto na yung huling gata na ating ilalagay. Wala na pong shrimp labo. Isusunod na po natin ang ating langka. Ayan. Ayan. Igisa po natin ang ating langka. Isa-isa. Ayan.
Isa na po ang ating langka. Lalagay naman po natin ang ating unang gata. Kasi dalawang gata ito. Yung isa pang huli. Yung unang gata, tatakpan po muna natin para maluto ang langka. Actually, pre-cook na po yung langka. Luto na po siya, kaya lang gusto ko talaga maluto siya ng tuluyan sa gata. So, ayan, dahil lumipas na ang ilang sandali, tignan po natin ang ating wow! Ito na. Lalagay na po natin ating shrimp cubes. Yan po ang ating pangtimpla sa ating at ang ating ano ba ito? Yung ginisa mix. Yan po yung pinaka pampalasa ko. Hindi po kasi ako naglalagay ng asin. So ayan, nahalo ko na po yung ating ginisa mix at ang ating Knorr cubes. Lalagay na po natin ang panghuling gata. Ayan. Nasa lata lang po yan na ating gata. Wala po kasi ritong gata na maliban na kung bibili ka ng yung sariwa, ano ipakudkod mo, kaya lang magpipiga ka. At ang problema pa, dahil sa maliliit yung niyog, pag piniga mo, kukunti lang yung gata. Kaya nasa lata na lang. So ayan. Lalagyan na po natin yung ating shrimp at danggit. Yun. Crunchy yung ating danggit. Ganda ng tunog. So ayan na po, naihalo na po yung shrimp at ang danggit. Ilalagay na rin po natin ang ating sliced chili. So ayan, tatakpan po muli natin ito. Hintayin po natin totally maluto yung gata, yung lutong-luto na siya, bago po natin siya papatayin ang apoy. So ayan po, after ilang saglit, titignan po uli natin ang ating nilulutong langka, mga kababayan, mga kalagalag, mga kaibigan. Ayan. Po, oh. Guys, yung gata po rito, hindi po kagaya ng gata sa atin na nagsisettle down yung kanyang gata hanggang sa lumapot, dahil ang gata po rito ay malabnaw. Kaya yan po yung ating hintayin na lang po natin totally maluto, lutong-luto yung gata. Huwag na po natin asahang lumapot pa yan. Dahil yan po yung gata dito. So, luto na po ang ating langka. Titikman ko po. Tama lang yung alat. Dahil isang pirasong cubes lang at isang pirasong ginisa mix lang yung nilagay ko. Pero para sa akin, okay na po yung lasa.